Buenos dias mga kasangkayan, welcome back to my channel. Panibagong araw, panibagong vlog na naman, samahan niyo ako sa ating content ngayon. Kung saan ang aking previous video, pinag-uusapan natin ang ultrasonic flow sensor. Dito sa ating content ay magwa-water balancing kami gamit ang isang instrumentong Comdronic flow meter. Kasama ang mga eksperto sa mga ganitong paggawa. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. But before we go any further, a word of caution. Don't let just the salaries drive your choices. Let your desire drive your choices. There is wholehearted passionate effort. Passionate effort leads to expertise. Where there is expertise, opportunities and success follow. Ang ating ibabahaging content ngayon ay water balance ang kasama ang mga eksperto sa ganitong uri ng paggawa. Sila ang may masigit na kasanayan at kaalaman pagdating sa paggamit ng ganitong instrumento. Dito gumagamit tayo ng Comdronic AC6 meter para basahin ang flow rate ng liquid na dumadaloy sa pipe. Ano nga ba ang Comdronic meter at ano ang pangunahing kagamitan nito? Ang Comdronic AC6 meter ay isang electronic manometer na nakaprogram upang magsagawa ng mga pagsukat ng differential pressure lalo na sa mga balbula or valve sa pagbabalanse ng industriya ng HVAC. Ang instrumentong ito ay gumagamit ng makabagong software at isang malawak na database ng mga valve sa pagbabalanse upang magbigay ng direktang pagbabasa ng daloy pati na rin ang differential pressure percentage ng daloy ng disenyo at ang target flow rate. Ang instrumentong Comdronic flow meter ay ikinakabit sa isang balancing valve. Ito ay mga throttling device na idinisenyo upang ayusin ang daloy ng fluid sa pamamagitan ng hydronic na bahagi. Sa hydronic system HVAC system na gumagamit ng tubig bilang daloyan sa init at palamig ng mga lugar ng pasilidad, pinamadali nila ang pamamahagi ng pinainit o pinalamig na tubig sa lahat ng terminal. Balancing valve are valve designed to attain hydraulic balance within such system by regulating fluid flow and pressure. Na kapag na-install ng maayos, pinapantayan nila ang pressure ng system, na lumilikha ng komportableng kondisyon ng thermal sa gusali habang nag-o-optimize ng energy and operating cost. How to check a balancing valve? Set the meter or manifold para magbasa ng flow sa pamamagitan ng balancing valve. The essence of this test is to read the water pressure before and after it passes through the valve. Ang bawat valve ay may nakapermong orifice that creates a certain pressure drop habang ang tubig or fluid dumadaloy dito. Ang layunin ng commissioning valve, also known as double regulating valve o balancing valve, ay ginagamit sa parehong mga cooling at heating system. Ang commissioning valve ay naka-install upang matiyak na ang daloy ng rate ay tama anuman ang pagbabago sa press sa loob ng system. Ang balbula sa pagbabalanse at dapat sukatin alinsunod sa daloy ng GPM or gallons per minute o di kaya LPM sa liter per minute, at hindi nauugnay sa laki ng pipeline. Hindi inirekomenda ang mga balbula ng pagbabalanse batay sa pinakamababa o pinakamataas na rate ng daloy. Dapat sukatin ang mga balbula gamit ang nominal na rate ng daloy lamang. Mayroong isang arrow na makikita sa mga balbula upang ipahiwatig ang tamang direksyon ng daloy. Ang valve ay dapat na nasa tuwid na posisyon na ang mga pressure port ay ganap na sa tamang access para sa hook-up na may mga hose sa pagsukat. Ang isang 90-degree na pag-ikot sa gilid ay pinapayagan ngunit dapat na iwasan kung possibly, para makuha ng maayos ang flow rate. Bueno mga kasangkayan, sanay may nakuha tayong ideya sa ating content ngayong ibinahagi. Kung interesado ka sa mga ganitong content, pahingi naman ng isang like. At please consider to subscribe my YouTube channel, dahil dito sa aking channel lagi nating tandaan, laging angat ang may alam. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang. Pero kung nagustuhan mo ang aking video, please consider to subscribe my YouTube channel. At kung meron kang mga katanungan, please drop your comment below at sasagutin natin yan base sa ating eksperyensya at abot ng aking kaalaman. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video.
Gracias. Adios.